Tandaan natin na hindi natin matutumbasan ang kapangyarihan ng mga magulang kaysa sa kapangyarihan ng mga anak. Isang araw nagbigay na po ako ng reaction tungkol diyan kay Kaloy at, sa kanyang nanay also. At this will be my part 2 kasi hangga't, meron pa tayong naiisip na dapat i-share na mga personal thoughts at personal opinion na makakatulong to those family na may ganitong klaseng pinagdadaanan. Okay. So guys, remember yung the story of the parable of the prodigal son dun sa Luke chapter 15 verse 11 to 32. 'Di ba? If you read that story, halos parang parehas sa medyo parang ang nangyari kasi is parang si Kaloy. Kaya lang ang ano lang dito is siyempre si Kaloy earned money niya yon, earned victory kasi siya yung nag-effort, siya yung nag-exert ng energy para makuha niya yung mga meron siya ngayon, from fame to resources. Napakadami, 'di ba? So, doon naman sa prodigal son is yung magulang doon, yung tatay doon, yung maraming yaman na yung bunsong anak ay kinuha niya yung yaman niya at nilustay niya sa maling pamamaraan. Samantala yung kanyang nakakatandang kapatid ay nagpakapawis, kuba sa pagtatrabaho sa kanilang hacienda at never naka-experience ng mga party-party coming from their father. Talagang todo trabaho lang ang ginagawa ng kuya niya. And here comes the bunso na nag-claim na ng kanyang yaman na nung mga panahon, if you claim your yaman from your parent, sa panahon ng mga Hudyo, ay parang malaking insulto yan sa kanila. Ganun ang nangyari sa the parable of the prodigal son. Na si Bunso, claim na niya ang kanyang yaman, kinuha niya na sa kanyang magulang, sa kanyang tatay, at nagpakalayo-layo, nilustay ang pera, fame, power, lahat. Pero dumating talaga ang panahon na may hangganan. Lahat ng meron tayo ay may hangganan. Nung naubos na ni Bunso igastos o ilustay ang kanyang mga nakuhang inheritance from his father at dumating ang panahon ng tagsingil. Ito yung panahon na naghirap siya. Namuhay siya sa lavish life, party doon, party dito, pero lahat ay may hangganan. So, sa maiksing salita, nung naubos na ang lahat, nalustay niya na ang lahat, ay bumalik siya sa paghihirap hanggang dumating sa point na nagtrabaho na siya, nangatulong siya at nagtrabaho siya sa isang halos kumain siya ng pagkaing baboy dahil walang-wala na talaga siya. Wala na siyang malapitan. Kasi yung mga kaibigan na nakapaligid sa kanya ng mga time na meron siya ay nagsipaglaho yan nung siya ay nawalan na ng fame, ng power at ng resources. So ang nangyari is naranasan niya ang magutom, naranasan niya ang kumain ng pagkaing baboy hanggang sa naisip niya na bumalik sa kanyang father. So nung bumalik siya sa kanyang father, habang siya ay nasa daan, ay nagme-memorize siya ng kanyang sasabihin. Na ang sinabi niya ay parang, Father, do I still deserve to be your son? Yung parang ganun. Nag-memorize siya ng 3 napaka-importanting line na sasabihin niya. At isa pa sa mga sinabi niya na ituring niyo na lang ako na slave o parang mga tauhan mo, basta tanggapin mo lang ako. 'Di ba? So, hindi ko matandaan yung isa, basta 3 yung linya na sinabi niya at pero ang magulang ay magulang, na hindi mo kayang maitiis ang anak mo. So, kahit nilustay ni Bunso ang kanyang yaman, yung tatay niya habang naghahantay sa kanya sa hacienda ay umaasa na
ang kanyang anak na nawawala ay babalik sa kanya. At ito nga dumating ang panahon na bumalik ang kanyang anak. At nung bumalik ang kanyang anak na bunso, naglustay ng kanyang inheritance, nagkaroon ng galit yung kanyang kuya. At nagalit dahil pinartihan ng tatay yung kanyang nawawalang anak, nagkaroon ng welcome party. Samantala si kuya na pagod sa kanilang bukid ay never nakatikim ng party-party sa kanyang tatay hanggat nagkaroon ng pag-jealous itong kuya. Ang sabi na, "Father, ni minsan sa buhay ko hindi ako sa'yo nanghingi ng party. Ni minsan sa buhay ko hindi ako nanghingi ng aking inheritance sa'yo. Pero bakit ito ang ginagawa mo? Bakit sa kabila ng paglustay ni bunso ng kanyang inheritance ay binigyan mo pa ng party?" So see, so anong sinabi ng tatay? "Anak, alalahanin mo na ang kapatid mo ay nawala at ikaw ay naririto lang sa tabi ko. Huwag kang mag-aalala. Lahat ng meron ako ay ibibigay ko sa'yo." See, ganun ang magulang. Ganun magmahal ang magulang. Walang hangganan. Kaya do hindi ito same story doon sa kay Kaloy, kasi si Kaloy sabi ko nga earned money na yon, earned resources niya yon. Pero ganun kasi ang importante dito yung pagmamahal ng isang magulang na gaano man kasama o kabuti ang anak. Ang magulang ay magulang na hindi matitiis ang anak. So, itong ano na to, itong nangyayari ngayon kay Kaloy at ang mama niya, ay malaking leksyon ito. Malaking leksyon sa pamilya, malaking leksyon sa mga magulang, kasi hindi lang dito ang may kasalanan si Kaloy. Actually, lagi natin sinasabi na ang apoy ay nag-umpisa sa nanay. Nung nag-post siya sa social media na hindi niya sinama ang pangalan ng kanyang anak na si Kaloy as proud parents to her children. 'Di ba? Ang kanyang pinuri lang doon yung tatlong bata, yung ibang niya mga kapatid, yeah. Tapos si Kaloy wala sa list at sumuporta siya doon sa Japan gymnast, hindi sa anak. Kasi bugso yan ng damdamin kasi nagkaroon na sila ng nag-umpisa na yung apoy. Pero hindi ibig sabihin na nagkamali ang magulang natin ay forever natin silang kakalimutan. Okay, sinabi na ni Kaloy na patatawarin niya na yung kanyang nanay, pero hindi kasi ang pagpapatawad ay hanggang salita. We have to do action. Kasi parang ano yan dasal na kapag nagdasal ka na hindi mo sinamahan ng aksyon, if your prayer is without action, the prayer is dead. The same with this. Kapag hindi ka gumawa ng aksyon, nagpatawad ka at hindi mo nilapitan o pinuntahan personal yung pinatawad na tao, is dead. Parang forgiveness is dead kasi hindi ka gumawa ng effort na pumunta. So, kaya lagi akong maninindigan dito sa side na nagkamali si nanay pero hindi ibig sabihin na sila ang luluhod sa atin. Dapat tayo pa rin ang magpakababa kasi mataas ang kapangyarihan ng ating mga magulang kasi sa ating mga anak. Kaya sana ang wish ko lang ngayong welcome homecoming ng ating pride ng ating bansa ay maayos na sila. Maging sana ito yung homecoming na inaabangan ng buong sambayan ng Pilipino and most especially ng mga magulang ni Kaloy, ay sana ito yung maging start ng mayabong na samahang pamilyang Pilipino na sila yung magiging ambassador sa mga iba pang Filipino na ang inspirasyon ay si Kaloy. Sana ay maging granted itong wish ko at makatulong itong aking munting na i-share sa pamilya ni Kaloy. Maraming salamat po.